Magandang araw sa lahat at ngayong araw na ito ay itatalakay naman natin ang patungkol sa balangkas ng pagsusuri. So, kapag sinasabi nating balangkas, ito ay isang anyo o struktura na nagsisilbing gabay sa ating pag-aaral. Kung ihahambing, para itong mapa na tumutulong sa atin upang hindi mawala o maligaw sa ating paglalakbay sa isang akda. Kaya kapag sinabi nating balangkas ng pagsusuri, ito ay tumutukoy sa gabay na ginagamit para suriin at pag-aralan ang mga aktang pampanitikan. Alayunin nito ay hindi lang basta makita ang nilalaman ng akta, kundi maunawaan ang mas malalim na mensahe at kabuluhan nito. So, balangkas ng pagsusuri. So, narito ang ilang balangkas o format na maaaring gamitin sa mga pagsusuri o pagpuna sa mga aktang pampanitikan. So, sa bahaging ito, sinasabi na may iba't ibang format na maaaring gamitin sa pagsusuri o pagpuna. Hindi iisa ang paraan ng pagsusuri, kaya mahalaga ang pagkakaroon ng balangkas o format. Sa pamamagitan ng balangkas, nagiging mas organisado at malinaw ang pagsusuri. So, hindi lamang natin inilalarawan kung ano ang nangyari sa akda, kundi sinusuri rin natin kung paano ito isinulat at kung ano ang mga epekto nito sa mambabasa. At ang mga aral na makukuha, so isa din yun, mga aral na makukuha natin sa pagsusuri ng balangkas. So, sa madaling salita, ang balangkas ng pagsusuri ay ang nagsisilbing pundasyon upang mas mapalawak at mas mapalalim ang ating pag-unawa sa isang akdang pampanitikan. Ayun. So, ngayon, dito naman, makikita natin yung mga dapat isaalang-alang kapag tayo ay nagsusuri ng akda. Ang pagsusuri ay hindi lamang pagbibigay ng opinyon, ito ay isang proseso kung saan nahahasa ang kaalaman ng mga estudyante. Sa pamamagitan ng pagsusuri, natututo tayong tukuyin ang malalaking bahagi ng isang akda gaya ng malawak na balangkas. So, ito yung kabuuang istruktura ng akda. So, mula simula hanggang wakas. So, yun, malawak na balangkas. At para sa pamagat ng kabanata, so dito nakikita yung paano hinati at inayos ng may akda ang kaniyang ideya. Para naman sa simula, so yung simula dito ay ito yung kung paano ipinakilala ang kwento o akda. So dito nahuhubog yung atensyon ng mga mambabasa. Paksa, dito yung paksa naman ito yung pangunahing tema o sentrong ideya ng na gustong ipahayag ng may akda para sa mga mambabasa. At ang buod, ito yung pinaikling version ng akda na naglalaman ng pinakadiwa at mahahalagang pangyayari. So, kapag isinasaalang-alang natin yung mga bahaging ito, mas nagiging malinaw at mas kompleto yung ating pagsusuri. Hindi lang tayo nagbabasa, kundi tayo ay nagsusuri upang mas makita ang kahulugan at kabuluhan ng isang akdang pampanitikan. So, yan po ang aking pagtatalakay patungkol sa balangkas ng pagsusuri at mga dapat isaalang-alang. So, dito, makikita kung paano ang pagsusuri ay nagiging daan para masanay ang mga estudyante sa mas malalim na pag-uunawa. Ngayon, para sa pagpapatuloy naman sa ating talakayan, ay ibabahagi sa atin ito ni Binibining Jillian. Ayan, maraming salamat, Binibini. So, ngayon ay tatalakayin naman natin ang balangkas ng pagsusuri. So, kailangan malaman ng mga estudyante kung anong uri ng teksto ang binabasa bago makapili ng estratehiyang gagamitin. So, ibig sabihin, bago tayo magsimula ng masusing pagbabasa, ay mahalagang tukuyin muna natin kung anong klase ng babasahin
So, para mas madali na nating maintindihan at maisagawa ang tamang paraan na ng pagsusuri. So, narito naman ang mga hakbang sa pagsusuri. So, una narito ay A. Pagtingin muna sa pamagat. So, una ay kailangan tignan muna natin ang pamagat ng binabasa. So, dahil sa pamagat ay nabibigyan tayo ng idea kung tungkol saan ang akda. At sa pamagitan nito ay makabuo tayo ng palaisipan kung ano ang maaring laman ng teksto. So, B. Pagbasa sa paunang salita ng may akda sa akda. So, sa pangalawa, basahin muna ang paunang salita at ang paunang salita ay nagpapaliwanag kung bakit isinulat ang may akda, ang akda. So, dito natin makikita ang layunin ng may akda at tema ng kanyang mensahe. Sa litrang C, pagbasa sa simula at lagom sa kabanata. So, sa pangatlo dito ay ang hakbang naman na basahin ang simula at lagom ng bawat kabanata. So, sa pagbasa sa simula at lagom ay nabibigyan ng mahalagang detalye at kabuuang mensahe ng kabanata. So, sa ganitong paraan ay mas mabilis na nating makuha ang nilalaman kahit hindi pa tapos basahin ang lahat. So, sa litrang D, pahapyaw na pagbasa. So, sa panghuli, isagawa ang pahapyaw na pagbasa. So, ibig sabihin nito ay basahin ng mabilis, ngunit may focus sa mahalagang ng detalye. So, hindi kailangan isa-isahin lahat ng linya. So, ang mahalaga ay maunawaan ang kabuuang daloy ng idea. So, para sa ganitong paraan ay mas madali nating maunawaan ang kabuuan ng akda nang hindi agad nalilito. So, sa susunod na magbabahagi ay si Binibining Andare. Okay, maraming salamat Binibining Jillian. Ngayon ay dumako naman tayo sa Balangkas A. So una, pamagat ng akda. Dito nilalagay ang pamagat ng akda o ang kathang inyong susuriin. Kaya mahalaga ito dahil nagbibigay ito ng unang impresyon at ideya sa kung tungkol saan ang akda. Maaring ipaliwanag kung paano naugnay ang pamagat sa nilalaman ng tema o ng akda. At ang pangalawa naman ay may akda. So, dito tinatalakay ang impormasyon tungkol sa manunulat tulad ng kanyang halimbawa, ang buong pangalan ng may akda, ang kapanganakan, at ang mga kilalang akda at kontribusyon ng may akda sa panitikan. So, kaya mahalaga ito dahil ang talambuhay ng may akda ay nakakatulong upang maunawaan kung bakit ganoon ang tema o pananaw ng kanyang mga akda. So, ayan dapat ganon talaga ang pagsusuri sa may akda. At ang pangatlo naman, ang mga tauhan. Sa bahaging ito ay nilalarawan ng mga pangunahing tauhan sa akda. So, katulad ng sino ang tauhan sa akda, ano ang kanilang papel, at ano ang kanilang katangian, positibo man or negatibo, at kung paano sila nakakapekto sa daloy ng kwento. Kaya sa layunin nito ay maipakita ang ugnayan ng mga tauhan sa kabuuan ng mensahe ng akda. At ang pang-apat naman, ang buod o lagom ng katha. So, dito, sinusulat ang pinakamaikling version ng kwento ng akda. So, dapat ay hindi masyadong mahaba, ngunit malinaw ang nilalahad ng pangunahing pangyayari, mga suliranin ng kwento o kasukdulan at ang wakas. So, dapat hindi talaga masyadong mataas, Kailangan talaga may buod din at dahil ang layunin nito ay maipaalam sa mga babasa na ang daloy ng akda nang hindi inuulit ang buong kwento. At dito naman tayo sa pagsusuri. Una, panahong kinabibilangan. Dito naman ay tumutukoy ito sa panahon o konteksto kung kailan naisusulat ang akda o naisulat ang akda. So, halimbawa, kung sa panahon ba ng Kastila o Amerikano
o sa Hapon sumulat ang may akda. So mahalaga ito dahil naepektuhan ang panahon, ang tema, estilo at layunin ng may akda. So, sa pangalawa naman, sariling puna. So, ito ang bahagi kung saan pinapahayag mo ang iyong sariling opinyon o reaction tungkol sa akda. So, maaaring sagutan ang mga tanong tulad ng halimbawa, nagustuhan mo ba ang akda at bakit? So, pwede ka rin sumagot ng ganitong mga katanungan upang malaman mo kung ano nga ba ang iyong natutunan sa binasa mo o sa may akda. At layunin nito ipakita ang iyong kritikal na pag-iisip at personal na pag-unawa sa akda. At ang pangatlo naman, ang gintong kaisipan. So, values na nakapaloob sa katha. At dito naman ay tinutukoy ang aral, tema o mahalagang kaisipan na nais iparating ng may akda. So, maaring moral, panlipunan, politikal o makataong aral. So, ito ang pinakamahalagang mensahe na dapat baunin ng mambabasa mula sa akda. At ang pang-apat naman, mga mungkahe upang lalong mapaganda at mapaunlad ang katha. So, sa bahagi na ito ay kritikal ang pagsusuri. Kung saan maaari kang magbigay ng inumunong pagbabago paraan upang mapaunlad o mapaganda ang akda. Mga ideyang maaring makatulong sa mambabasa o sa may akda. So, dito ay layunin nito na hindi lamang pumuna kundi magbigay ng konstriktong suggestion. So, ayun lamang at ipapatuloy ito ni Ginoong Cyrus. Maraming salamat, At ngayon naman ay dumako tayo sa Balangkas B. Ayon kay Prof. Ninita Papa, A. Pamagat ng kata, may akda. B. Sanggunian o aklat na pinagkuhaan. C. Buod. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagsusuri. A. Uri ng pampanitikan. Bulit. Pagbibigay ng uri at paliwanag tungkol dito. Uri ng tula, uri ng maikling kwento, uri ng dula, uri ng nobela at iba pa. Dito nga ang mga uri ng panitikan na ito ay nagbibigay sa atin ng iba't ibang paraan upang maipahayag ang kaisipan, damdamin at karanasan sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga uri na ito, Mas naipapahayag natin at napapahalagahan natin ang yaman ng panitikan. At sa punto namang ito ay pagpapatuloy ng aking mga kasama. Maraming salamat. Ngayon naman ay ating ipagpapatuloy dito sa estilo ng paglalahad. Ito ay ang paraan ng mga paglalahad ng mga kaisipan o pangyayari. Pagtumbalik isip daloy ng kaisipan. Ang estilo ng paglalahad, ito ay tumutukoy sa paraan kung paano isinasalaysay o ipinapahayag ng may akda ang mga pangyayari o kaisipan sa isang akda. Dalawang karaniwang paraan ang binabanggit dito. Una ay ang patumbalik isip or flashback. Ito ay kapag ang kwento ay bumabalik sa mga pangyayaring naganap sa nakaraan upang ipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon o damdamin ng tauhan. Halimbawa, naalala ni Maria ang araw na siya'y iniwan ni Juan. Ito ay sunod naman ay daloy ng kaisipan or stream of consciousness. Ito naman ay paraan ng paglalahad na direktang nagpapakita ng isip o nararamdaman ng tauhan sa isang tuloy-tuloy na paraan na parang naririnig mo mismo ang laman ng kanyang isip. Halimbawa, bakit ako nandito? Hindi ko na alam kung saan ako patutungo. Dito naman sa letter C, mga tayutay. Mga halimbawa ng tayutay na natagpuan sa kathang sinuri. Maikling paliwanag tungkol sa bawat tayutay na hinalaw. Ito ay mga malikhaing paraan ng paggamit ng wika upang maging masining, makulay o mas matindi ang pagpapahayag. Mga halimbawa ng tayutay na natagpuan sa kathang sinuri, ilan sa mga karaniwang tayutay ay simile o pagtutulad,
may ginagawang paghahambing gamit ang gaya ng tulad ng parang at iba pa. Halimbawa, kasing liwanag ng araw ang kanyang ngiti. Yun ay patungkol sa similing. Dito naman ay sa metapora o pagwawangis. Pwede riktang paghahambing nang hindi gumagamit ng mga salitang tulad o gaya ng. Halimbawa, siya ang bituin ng aming paaralan. Sunod naman ay personifikasyon o pagsasatao. Ang pagbibigay katangian ng tao sa mga bagay o hayop. Halimbawa, sumasayaw ang mga dahon sa ihip ng hangin. Dito naman sa hyperbole o pagmamalabis. Labis na pahayag upang bigyang diin ang isang idea. Halimbawa, bumaha ng luha sa kanyang pag-alis. Yun ay halimbawa ng hyperbole. Ngayon naman ay ating ipagpapatuloy sa balangkas ng pagsusuri. Dito ay ang pamagat ng katha ng may akda. Una ay pamagat ng katha at may akda. Dito, inilalagay ang pamagat ng akda o kwentong susuriin at pangalan ng may akda. Ang layunin upang makilala agad kung anong akda ang pinag-uusapan at sino ang sumulat nito. Halimbawa, ang Ama na sinulat ni Mauro R. Avena. Dito naman sa sanggunian o akda ng pinagkukunan. Ang sanggunian o akda ng pinagkukunan, isinusulat dito kung saan mo nakuha ang akda. Maaaring sa aklat, website o iba pang babasahin. Layunin nito ay para maipakita ang pinagmula ng iyong binasang katha. Ang halimbawa, mula sa Kwentong Pambata ng dekada 80, pahina 45. Halimbawa ng sanggunian. Dito naman tayo sa buod. Dito sa buod mo isinasalaysay ng maikli at malinaw, mas pinapaikli at mas pinalinaw ang mga kabuuang nilalaman ng katha. Ang naging layunin nito ay para maunawaan ng mga tagapakinig o mambabasa ang pinakapunto ng kwento. Dito ay ibigay lamang ang mamahalagang pangyayari na sa simula, gitna at wakas. Halimbawa, isinasalaysay ang akdang ang Ama, ang sakripisyo ng isang amang nawala ng asawa at ginawa ang lahat upang mapalaki ang kanyang mga anak. Next naman ay ang pagsusuri. Uri ng pampanitikan. Una ay uri ng pampanitikan. Dito, tukuyin kung anong uri ng akda ito. Ang maikling kwento, nobela ba ito, tula, dula, sanaysay, parabola o iba pa. Layunin nito upang maunawaan kung paano ito isinulat batay sa anyong pampanitikan. Halimbawa, maikling kwento, sapagkat ito ay may isang tunggalian at tumatalakay sa isang mahalagang pangyayari sa buhay ng tauhan. Next naman ay estilo ng paglalahad. Dito ilalarawan kung paano ipinapahayag ng may akda ang mga kaisipan o pangyayari. Ang halimbawa ng estilo ay ang patumbalik or flashback, tuwiran, kronoholikal o daloy ng kaisipan. Ang layunin nito ay para makita kung paano ginagamit ng may akda ang pagsasalaysay upang lalong maunawaan ng mambabasa ang akda. Halimbawa, ginagamit ng may akda ang panumbalik isip or flashback upang maipakita ang pinagmulan ng kalungkutan ng pangunahing tauhan. Next ay ang mga tayutay. Dito ang mga tayutay o matalinghagang pahayag na ginagamit sa akda at ipaliwanag ang mga kahulugan nito. Layunin nito ay para mapansin ang ganda ng wika at malikhaing paraan ng pagpapahayag gamit ang mga tayutay. Halimbawa,
ang kanyang mga matay bituin sa gabi. Ito ay halimbawa ng tayutay. Pagtutulad na pinapakita ang kislap ng mata ng tauhan. Next ay sariling reaksyon. Ibigay ang iyong sariling opinyon, damdamin at pagdinilay tungkol sa akdang iyong binasa. Layunin nito upang ipakita ang sariling pag-unawa at koneksyon mo sa nabasang katha o akda. Ang halimbawa nito, nararamdaman ko ang lungkot ng ama at naunawaan ko kung gaano kahalaga ang sakripisyo ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Ito ay sarili mong reaksyon patungkol sa akdang iyong binasa. Maraming salamat at susunod naman ay ang sa susunod na magtatalakay. Ayun, maraming salamat Binibining Tunlay, no? Ngayon ay pagpatuloy ko ang nasimulan ni Binibining Tunlay sa balangkas ng pagsusuri. Una na dito ay ang pananalig, pampanitikan. At ang pangalawa naman ay ang mga pansin at puna. Sa pansin at puna ay nakapaloob dito ang mga tauhan, at ang lawa naman ay ang galaw ng pangyayari. Sa tauhan ay nandito natin makikita yung kung sino talaga yung kinatawan sa buong kwento o sa buong panitikan, o sino yung tauhan doon, like main character, second character at iba pa. At makikita din natin doon ay ang galaw ng pangyayari, kung ano talaga yung mga sunod-sunod na pangyayari. Una ba dito ay ang may tunggalian at saka may away, ganun. Yung para makikita natin ang galaw ng pangyayari sa buong kwento o nobela ba dyan. Yun. At ang pangatlo namin ay bisang pampanitikan. Sa bisang pampanitikan, nakapaloob dito ay ang bisa ng isip. Sa bisa ng isip o yung kaisipan. Pag sinabi natin bisa ng damdamin ay ang sa ating damdamin. Si bisa sa kasalanan, yung mga kasalanan doon. Letter D, bisa ng lipunan. At doon lang po nagtatapos ang aming pagtatalakay sa umagang ito. Naway naintindihan ninyo ang aming ibinabahagi sa inyo na balangkas ng pagsusuri. Tandaan natin na mahalaga ang na malaman ang mga balangkas ng pagsusuri sa panitikan upang may gabay tayo sa paggawa ng isang pagsusuri. Bilang isang mga mag-aaral o guro, dapat malaman natin ang mga balangkas ng pagsusuri para meron tayong gabay sa paggawa dito. Yun, narito ang nagtatalakay. Narito si Lusgapa, Tihano, Andare, Aparece, Navasca at si Binibining Tunlay. At sa uli, nandito ang aming sanggunian. Maraming salamat sa pakikinig. Naway may natutunan kayong ngayon araw.